Suite Consultancy. www.pakbettv.com. Para sa episode natin ngayon mga kapakbet, ibabahagi ko sa inyo ang mga pangkalahatang bawal sa kwarto, sala, kusina at banyo ng bahay. Para di na kayo mahirapan pang maghanap-hanap, pinagsama na namin sa iisang video at huwag mag-alala dahil ibabahagi ko rin sa inyo ang remedyo o pangontra laban dito. Walang perpektong bahay mga kapakbet, ngunit kaya natin itong pagandahin man lang sa pamamagitan ng paggawa ng good feng shui house. At ang pinakaunang hakbang para makagawa tayo nito mga kapakbet ay alamin ang mga bawal sa loob ng bahay at paano ito kontrahin. Kaya naman alamin na natin ngayon din. Kwarto, mga bawal. Salamin at TV na nakaharap sa kama. Ipinagbabawal ng mga feng shui practitioners ang mga salamin at TV na nakaharap sa kama, mga kapakbet. May posibilidad kasi na hihigupin ito ang enerhiya nyo at magreresulta sa kapaguran kahit natulog na kayo. Ikalawa, paglalagay ng water element figure sa kwarto. Pinaniniwalaan na mawawala ang warm energy sa kwarto dahil tatangayin ito ng water element. Ikatlo, mga gamit na nakaimbak sa ilalim ng kama sa kwarto. Hindi makakadaloy ng maayos ang enerhiya sa kwarto ng bahay. Ikaapat, katapat ng pintuan ng kwarto ang kusina, sala, banyo at main door ng bahay. Walang privacy at magkakaroon ng clashing of energies. Ikalima, coffin position na pwesto ng kama. Isa ito sa mga pinakabawal na pwesto ng kama mga kapakbit. Sinisimbolo nito ang kamatayan. Ano ang mga remedyo? Una, takpan ang salamin at TV kapag hindi ginagamit, lalo na sa gabi. Ikalawa, maglagay ka ng mga lucky plants sa loob ng kwarto katulad ng lucky bamboo. Makakatulong ito upang masuppress ang water element. Ikatlo, iligpit ang mga gamit na nasa ilalim ng kama at kwarto. Ikaapat, lagyan ng kortina ang pintuan ng kwarto at talian ng pulang laso ang doorknob. Makakatulong naman ito upang magkaroon ng dividers sa pagitan ng kwarto, sala, banyo, kusina at main door ng bahay. Ikalima, gawing command position ang pwesto ng kama. Isunod natin ang mga bawal sa sala. Una, may mga sharp edges sa sala ng bahay. Ito ay nagbibigay ng poison arrows at pagiging mainitin ng mga tao sa bahay. Ikalawa, madilim na sala. Mag-iipon ito ng dark at negative energy na kapag pinabayaan ng matagal, magbubunga ng kamalasan sa inyong pamilya. Ikatlo, negative painting sa sala ng bahay. Negative painting means negative energy mga kapakbet. Halimbawa ng mga negative paintings ay mga malalaswang larawan. Ikaapat, ang upuan ay saktong nakatapat sa pintuan ng bahay. Bawal din ito dahil walang privacy ang mga nasa sala ng bahay. Ano ang mga remedyo? Una, maglagay ng mga lucky plants sa apat na sulok ng sala. Makakatulong ito upang matakpan ang mga sharp corners sa sala ng bahay at masuppress ang poison arrows. Ikalawa, ayusin ang mga ilaw o bombilya sa sala ng bahay. Ikatlo, alisin at palitan ng 8 running horses ang painting sa sala ng bahay. Ang 8 running horses, ang pinakaswerte niyong painting na pwede niyong ilagay sa sala ng bahay dahil sinisimbolo nito ang tagumpay. Ikaapat, gawing command possession ang upuan sa sala ng bahay. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ano naman ang mga kabawalan sa kusina? Una, magkatabi o magkatapat ang stove, lababo at ref sa kusina. Bawal na bawal ipagtapat o ipagtabi ang stove, lababo at ref sa kusina ng bahay dahil magkakaroon ng clashing of energies at hindi ito maganda para sa ikauunlad nyo, lalong-lalo na ngayong 2024 mga kapakbet. Ikalawa, pagkalat-kalat ng mga baso, plato, kutsilyo sa kusina. Ikatlo,
Katapat nito ang banyo, sala at kwarto ng bahay. Bawal din kapag ang kusina ng bahay ay nakatapat sa banyo, sala, kwarto ng bahay. Dahil sa clashing of energies at kawalang privacy. Ika-4, may water leak sa lababo ng kusina ng bahay. Kapag may water leak mga kapakbet, ang pera nyo sa bahay ay mabilis maubos. Ano-ano ang mga remedyo? Una, maglagay ka ng mga halaman o wooden objects sa pagitan ng stove, lababo at ref sa kusina ng bahay. Makakatulong ang mga wooden objects na ito mga kapakbit upang magkaroon ng separation between the stove, ref, and the sink. Isusuppress nito ang clashing energies. Kalawa, ugaliing magligpit pagkatapos gamitin. Ikatlo, maglagay ng divider o kurtina sa pagitan ng kusina sa bahay. Ika-4, ayusin ang water leak at maglagay ng isang pirasong pulang laso sa tubo ng lababo. Makakatulong naman ito upang maging maayos ang takbo ng pera nyo sa bahay. Ano naman ang mga kabawalan sa banyo? Una, salamin na nakaharap sa kubeta ng banyo. Bawal na bawal ang paglalagay ng salamin na katapat sa kubeta ng banyo mga kapakbet. Dodoblehin ito ang negative energy sa banyo. Ikalawa, madilim at mabahong banyo. Magbibigay ito ng karagdagang negative energy sa banyo at hindi dapat ganito kapakbet. Ikatlo, katapat nito ang kusina, kwarto, sala at main door ng bahay. Walang privacy at magkakaroon ng clashing energies. Ano-ano ang mga remedyo? Una, huwag itapat ang salamin sa kubeta. Pwede ka namang maglagay ng salamin sa banyo ng bahay. Huwag mo lang ito itapat sa kubeta. Ikalawa, maglagay ng mga energy cleansing plants at crystals. Makakatulong upang masipsip at matunaw ang negative energy sa loob ng banyo ng bahay. Ikatlo, maglagay ng kurtina sa pintuan ng bahay. Ganun din mga kapakbit para magkaroon ng separation at divider. Kahit maliit man o malaki ang bahay mo kapakbit, applicable pa rin ang mga nabanggit. Kahit studio type lang at walang mga divisions sa bahay, applicable pa rin ang mga iilan. Tandaan na ang mga nabanggit ay mga general feng shui tips lamang. May mga iba pang mga dapat isaalang-alang pagdating sa pagbuo ng good feng shui house. Share this video sa mga kakilala mo kapakbit para magawa na nila ang first step sa paggawa ng maswerteng bahay ngayong 2024. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po natin kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbit.